Ano yun? Kukunin ko pala yung ano. Yung masarap ano to. Ihalo sa kape yung ano ba yan? Honey. May honey. Kailangan maglakad-lakad ako mamaya. Ay, ganito sa Europe. Good morning! Tayo ay mag-agahan. Kailangan ko ng ano, may aalis ako. Kailangan ko pala na yung ano yung kapag naglalakad ako ng camera ay gumagalaw din para makita ninyo. Mayroon dito mura lang. 2,000 something like kano yun? Mura lang yun. Magtutos bread ako. At gagawa ako ng tinapay. Ayan. Hindi pa ako nakapaglinis. Takot ako. Akala ko kung ano lang gumagalaw. Yung pala yung kaldero. Ay, yung kawali. Ayan. Isa lang muna. Mura lang matos bread dito. 29 lang to. Pero kapag nag-on sale, alam niyo ba, kung minsan tagno 9 na lang, half price. Halimbawa mga 3 days to expire or 2 days to expire. Ino-on sale nila. Mga 80% discount down o 70%. Iba-ibang presyo. Kaya kailangan namin ng toast bread dito sa araw-araw kasi yung anak ko, ang hilig niya sa toast bread. Ito, kailangan ilagay parati sa sa refrigerator para hindi masira. Kahit na halimbawa expired na, pwede yung pa rin kainin basta ilagay mo lang sa sa refrigerator. Pero kapag hindi mo to nilagay sa refrigerator, tapos 2 or 3 expired na halimbawa today, magkakaroon ng mold. Ayun, magiging hindi mo na makakain. Tapos, kuminsan, tumitigas pa. Hindi na makakain. Alam niyo ba, nag-bake ako kahapon. Nag-bake ako ng cinnamon bread. Ayan ito na lang natira. Malaki to hanggang dito kinain binaon ng anak ko. Tapos kinain ng agahan ng asawa ko. Mura lang ang nagastos ko. Yun Ganda Pinalamanan ko ng chocolate powder. Ayan. Maganda ang pagkaluto. Gumagaling na ako sa pagbe-bake. Ayan. Magaling naman talaga ako. Kaso nga lang, ang problema, ayan, nahulog na. Wait lang, nahulog na yung Kailangan ilak natin sa Magaling talaga ako mag-bake. Kaso nga lang, may katamaran ako. Kasi, kapag mag-bake ka, yung kamay mo ang, maraming arena, na maraming hugasan. Yun ang ayaw ko. Kaya kumisan, kapag nag-uusir yung mga tinapay, ito na lang ako, bumibili na lang ako. Kaysa magluto. At mura pa yung, mura pa yung tinapay sa labas. Kasi, hindi ka nagagastos ng kuryente. Mas mura yun. Kasi mahal ang kuryente ngayon Ayan. Hinuhugasan ko ang kape ko kasi
magkakape ako. Alas 12 na. Walang katao-tao dito sa bahay, ako lang. Ayan, hugas. Dito sa bahay, pag nandito yung anak ko, yung maya, ang daming hugasan. Grabe. Non-stop. Kasi sabi niya, I'm hungry, I'm hungry. I'm hungry always. Lumalaki kasi kaya parating gutom. Sabi ng asawa ko, kapag yung mga bata lumalaki, pabayaan mong kumain ng kumain para tumangkad pa. Baka next year mas matangkad pa sa akin yung anak ko, ha? Kaya yung mga anak ninyo, habang lumalaki at nagbibinata, huwag nyo silang pigilang kumain kasi yan ang nagpapalaki sa kanila. Yung may nagugutom sila. Pabayaan nyo silang kumain. Mas maganda pa nga ibigay nyo sa kanila para tumangkad sila. Yung mga protein na mga karne, yun na maibigay nyo sa kanila para mas tumangkad pa yung mga anak ninyo at hindi sakitin. Ayan. Kapag sinabi niyang I'm hungry, ready na ako parati. Kaya git ninyo, huwag nyong kapag nagugutom yung mga dalaga ninyo, pakainin nyo sila para tumangkad sila. Marami pa naman sa atin sa mga Asian. Pag ikinumpara nyo sa mga European, parang puno ng mga nyuga mga yan eh. Ang tatangkad nila eh. Kumpara sa mga Pilipino na lalaki. Sa mga babae, okay lang na pandak. Kaso nga lang sa mga lalaki na Pilipino, ang pangit tingnan yung lalaking pandak kaya. Nakakita ko ng mga lalaki rito na mga OFW na mga contract worker. Ang liliit nila kapag tumatabi sila sa mga European, nawawala yun kahit napugi sila. Kapag yung mga Pinoy na kapag lumapit sila sa mga European na napakatangkad, akala mo kung mga puno na nyug, gaganyanin mo pa sila. Ay, nawala yung mga pagkagwapo ng mga Pinoy kapag tumabi sila sa mga matatangkad eh. Hindi pa naman maapil sa mga babae yung mga pandak na lalaki. Yan. Kailangan matatangkad. Depende sa mga babae kung anong gusto nila, mapandak or yung matatangkad. Pero karamihan ng pagkakalang ko maapil sa mga babae yung mga matatangkad. Kahit tanongin niyo yung iba dyan, mas gusto pa nga nilang matatangkad kaysa mga pandak. Ay nako, napunta na naman tayo sa sa ibang usapan. Wait lang. Titingin tayo na May anak ko rito eh. Ayan. Tingnan niyo yung refrigerator ko. Puno. Kailan maubos na to ngayon eh. Bumili ako ng cheese na ganito. Ito nga unahin ko. Tapos, tinapay ng asawa ko nandito pa eh. At, ano pa? Baka ubos na to. Ayan. Yan ang laman ng refrigerator ko. Kukunin ko pala yung yung masarap to ihalo sa kape yung ano ba yan, honey, may honey. Kailangan maglakad-lakad ako mamaya. Ay, ganito sa Europe. Wala kang kapitbahay na mapagchichismisan or yung bang mapagkwentuhan. Puro busy mga tao rito. Buti sa Pilipinas or sa Taiwan.
Pumunta ka lang dyan sa kapitbahay, may pagchismisan ka na. Ayan, ganito oh. Ganito ako magpalaman. Masarap tong cheese nabili ko ng mura. Ayan, paubos na to eh. Itong isa, binuksan ko lang, kabubukas lang. Masarap tong anong pangalan nito. Ito oh, nag-unsel. Tagbo 20 lang isa. Kaya bumili ako ng maramihan. Anak ko, paborito niya mga cheese. Ako rin. Kapag ganito, parang Eden cheese, ang lasa. Naku, sarap na sarap ako. Naalala ko yung Pilipinas na cheese. Or cheese whiz, ganun. May nagbibinta ng mga cheese sa, sa Praha, yung mga Eden cheese, cheese whiz. Kaso nga lang, parang pagkakaalam ko, hindi mabinta kasi mas masarap pa yung cheese nila rito. Mga mayonnaise na palaman. Hindi mabinta sa kanila yun. Ang mabinta lang mga tuyo. Pwede yun. Kasi wala rito. Tsaka mahal kapag bininta nila yung mga Pilipino minsan barat. Hindi basta-basta naglalabas ng pera mga yan. Iniisip nila, sabi niya, ipapadala ko na lang. Alam mo na, Pinoy, iniisip nila yung padala. Sabi niya, ipapadala ko na lang kaysa magtuyo na lang ako. Tsaka dito sa kanila, maraming mura. 50% on discount always. Dami-daming milk, kaya namakyaw ang asawa ko dala sa kusina. Ayan, walang problema sa amin. Kasi kapag walang milk dito, na-problema ako. Kailangan maaga-maaga, bibili ako. Tsaka natsimpuhan namin, napakamurang milk. 8 kurun lang. Ayan, mag-agahan na tayo. Agahan ni Aling G. Sarap. Sarap yung cheese. Alam nyo, kapag nagbibig ako dito sa kanila, halos hindi ko kinakain yung binig ko kasi, alam mo na, sabi nila, chef, yung mga karamihan sa mga chef cook din. Mga luto rin nila, halos hindi nila kinakain. Ganyan ang mga chef cook. Mga luto nila hindi kinakain. Kaya nagluto ako ng parati ako nagluluto rito ng cinnamon. Sa mga gustong umorder dyan ng cinnamon roll, expert ako. Nako, sarap na sarap ang pamilya ko sa cinnamon roll. Halos araw-araw ngayon nagluluto ako. And masarap. Pinatikim ko sa Binang ko noon. Tsaka, lahat dito nagbibinta sila rito ng cinnamon roll. Kaso nga lang, napakatigas. Hindi kagaya ng cinnamon roll ko, sabi na isa ako. Napakatigas ng cinnamon roll nila rito. Harap ng tinapay. Ayan, patapos na yung kape ko. Maliit maya, hintayin ko umuwi yung anak ko katapos alis din ako. May araw ngayon eh. Maganda. Magandang lumabas ngayon. Tingnan niyo kapag may araw dito, sinasabi ng mga tao, nice day. Sabi nilang ganun. Lalo kapag summer. Pag mainit na init, yung bang
kailangan mo ng pamaypar or aircon or electric fan. Sabi ng mga tao rito, nice day, let's go out. Ayan, nagbababad sila sa mainit na araw. Yung pagbababad nila hanggat matalukap yung mga balat nila, magbabakbak. Pagkatapos, katulad ng asawa ko at saka anak ko, nagbababad yan sa araw. Sunbathing ba? Pag hapon na, hapon na, doon nila maramdaman ang sakit ng balat. Kasi maglalagas talaga yung mga balat nila, parang ahas. Hanggang sa duktok ng asawa ko rito. Kasi kalbo yung asawa ko eh. Kaya nagsusobrero yun kasi kalbo. Nagbabalat hanggang sa talukap ng bumbunan niya, bumbunan tuloy. Ayan, tapos umaaray sa gabi. Sabi ko, buti nga sa inyo. Ang ihilig yung ang ihilig yung mag-sunbathing. Sabi ko gano'n, sinasama niya yung anak niya. Ayun, yung anak ko rin, nagsasunbathing, naglalaro sa pinakamainit na lugar. Yung talagang halos 40 degree. Hindi sila, naghuhubad pa ang mga yan dito na para tapos, aaray-aray sila. Halos 1 week hindi maalis yung aray nila eh. Aray, sabi nila gano'n. Tapos, halimbawa nagbabagbak na yung yung mga balat nila. Yun ang pinakamasakit. Sabi nila, pahiram mo naman ng lotion. Parang mga, ewan ko sa kanila. Pag tag-araw dito, dadalhin ko kayo doon sa maliit na lake nila. Maliit na ilog. Kung saan ilog dito or lake. Maraming tao doon naliligo. Tapos may isang lake dito sa Germany. Kasi malapit kami dito sa Germany eh. Halos ang mga, doon, nagsuswimming. Hubot-huban. Wala talagang makikita mo lahat doon ang iba't ibang uri ng pagkalalaki ng mga gwapong lalaki rito. Malulula ka sa laki or liit. Nung first time ko makita, ang tatakluban lang nila, hindi yung baba nila, yung mukha nila. Tapos, nakahiga sila, yung suso nila, tsaka yung baba nila, kita-kita talaga. Kasi kahit na may payong ang mga yan, o di kaya yung tent, nandun sila sa tent, pero ang nakatago, yung mukha lang nila, ayun, sa tent, or sa payong, talukbong lang nila yung mukha nila. Pero yung baba nila, or yung pipi nila, tsaka yung dede nila, kita-kita talaga. Sa mga lalaki, nako, ganun din. Lahat sila doon. Malapit doon dito sa amin. Diyan ka malulula sa mga tapos ang gogapo nila, Diyos ko po dahil mga lalaki na German. Andun sila hindi sila nahihiya na naghuhubad dito. Ay doon dito sa Czech Republic yung lake nila. Mga babae rin, kahit na napakadaming tao, hinuhubad nila mga bra nila at talagang dito sa amin, hindi sila naghuhubad ng pang-ibaba, yung hindi pinapakita yung pipi nila. Yung susulang nila. Pero doon sa Germany, may isang lake doon, garapal, talaga makikita mo lahat. Naku po, wala silang tinatago. Iba sila doon. Hubot-hubad talaga sila. May kita mo iba't ibang ari ng lalaki. Katapos, tatakpan lang nila mukha nila. Ayan, so, kasi nung unang kita ko doon, unang salta doon, dinala ako ng asawa ko, nagbabike kami. Nagbabike kaming tatlo, yung anak ko, tsaka yung ako. Sabi ko, dahil tayo dito, sabi ng asawa ko. Alam mo na pala niya. Sabi ko gano'n nung una na pagbabike ko. Sabi ko, nakakita kaagad ako.
Oh, sabi ko nga yung mata ko, bakit? Sabi ko, puro hubot-hubot ang mga tao dito. Tapos nung pangalawa na naman, hili-hiliran na yan, dami na nila. Tapos yung iba nakahiga, takip yung mga mukha lang nila. Or nakashade lang. Pero yung baba nila, talaga at hubot-hubad. Wala silang wala silang kahihiyan. Pinapakita lahat. Naku po. Nako. Talaga eh. Ay, nako. Saka na tayo magkwentuhan. Ipapakita ko yan personally sa ano. Hindi ko alam kung kailan. Magbabike ulit kami doon sa summer. Hindi kami nakakagala ngayon kasi busy ang asawa sa work. Pag hindi siya busy, pupunta kami doon, magbabike. Pero ngayon, taglamig. Yung mga German, tsaka sa ilong nila, walang tao. Sa summer lang yun, yung hubot-hubad na na lake. Lahat doon hubot-hubad. Kahit na lola, nandoon, iba't ibang edad nandoon, magmula binatilyo, bata, newborn baby, hubot-hubad, nandoon nanay at tatay, nandoon sila hubot-hubad, naglalakad, halo-halo doon. Tapos yung mga artistahing mukha na babae, nandoon din hubot-hubad, lalaki rin, napakagwapo nila. Nako,